Good morning sa umaga mga sirs. Welcome po sa isa pang episode ng Kwentong Berto. Ay, nag-intro music na pala ako kanina. Joke lang. Kumusta na mga umaga mga sirs? Kumusta na mga araw nyo? Nag-enjoy pa kayo sa first video? Sana na-enjoy nyo. Ano maganda pag-usapan natin ngayon? Safety. Usapang safety naman tayo. Importante, safe tayo lagi, diba? Ang magagawa natin para safe tayo lagi, para maganda yung biyahe natin, well, ito, pwede natin gawin is pagandahin natin ang habits natin. Like sa mga signal lights, mga turn lights, liliko ka, kahanan ka, kakaliwa ka, magsisignal ka lagi, si-change lane ka, signal ka lagi, diba? Yan yung mga habits dapat natin i-develop. For me, sa opinion ko lang ito mga sirs, meron akong dinidevelop na habit lagi na every time mag-change lane ako or kakaliwa ako or kahanan, sa signal light ako lagi, or mag-overtake. Yan, importante yan, kailangan si signal light ka, signal turn, kasi sorry, balik ako sa lane niya. Yan, for example, yan, nag-signal ako ng kaliwa at kanan, babalik ako sa lane ko, signal ako sa kanan. Yan, para aware ang mga kotse or mga sasakyan sa likod mo. Ginagawa ko lagi yan, habit ko. Naging habit ko rin yan nung nagdadrive ako ng 4 wheels. Yan, sa pagkotse, like ako ginagawa yan, habit na sa mga signal turns, ba't di nila maimbento sa motor yung parang sa kotse, pag lumiko ka na ng kanan, kusang mag-off ang signal light. Ba't kaya hindi pa maimbento yan sa motor, no? Basta kung may naka-invento nun, ako nakaisip nun. Narinig nyo una rito. Ayun, balik tayo sa mga habits, sirs. Yan, isa pa yung signal light. Yan. So, yan yung unang mga habits na lagi kong dinedevelop sa sarili ko, sinasanay ko. Pangalawa, yung road courtesy. Yan, road courtesy para sa pedestrian lanes, or like kunyari overtake ka, alanganin yung nasa kabilang lane, halos magkakabanggaan na kayo. Siyempre iilag yung nasa kabilang lane, so siyempre ikaw kakaway ka, sorry ka, pasensya na sa abala na nag-overtake ako ng alanganin. Ayun yung mga ganyan, courtesy, so safety and courtesy na rin yan. So siyempre gagang ang loob ng driver sa kabilang side. Oops, maingay si motor. Gagaang ang loob ng driver na nasa kabilang lane kasi nagsorry ka or kumuhay ka para mag thank you, ganon. Hindi ko naman sinasabing perfect ako na nagagawa ko lagi yon, pero yun nga, kaya nga habits so i-develop natin yan para safe tayo lagi, safe kayo and safe din yung mga kasama nyo sa kalsada. Dami ko na sinabing safe, no? Nabilang nyo ba? Siyempre, isa pang safety yung helmet. Like si kuya, hindi nag-helmet, siguro mainit, ayayin niya mag-helmet. Ang ganda ng panahon ngayon, medyo gloomy, hindi maaraw, hindi mainit. Isa pang safety habit is kapag alanganin kang liliko sa kaliwa or kanan, kakaway ka, gamitin mo yung kamay mo para makita nila na change lane ka. Kasi minsan iba, akala nila naiwan mo lang naka-on yung signal light mo so hindi nila alam na kakaliwa ka talaga or kakanan ka talaga. Yan, so habit ko na rin yan. Sana itong mga munting tips ko ay makatulong para sa ikagagaan ng biyahe ninyo mga sirs. Sinishare ko lang. Yan, isa pang habit is kapag mag-overtake ako, bubusinahan ko yung kotse sa lalampasan ko, kasi para aware siya na may mag-overtake na sa left lane niya, left side niya, diba? Busina once or twice. Kapag naibit yung daliri mo, once lang. Minsan twice. Yan, basta wag lang yung galit, yun lang. Ganyan, mga kalmadong busina lang. Laki ni Optimus Prime, si Optimus Prime. Buti na lang kakaliwa siya kasi kakanan ako.
Ang ganda talaga ng kalsada pagpatag, no? Saya. Sarap magbike dito kung nagbabike. Nga pala, sino sa inyo mga nagbabike? Mountain bike, BMX. Dati mountain bikers din ako. Shoutout po sa mga mountain bikers dyan. Ride safe tayo mga sirs. Nagbabike to work ako dati nung nasa Paranaque pa ako. Malapit lang kasi yung tinitirang ko, so kaya i-bisikleta. Kaso nagkasakit ako ng upgrade-itis. No, huwag nyo deny na hindi kayo nagkaroon ng upgrade-itis, ha. Halos lahat ata tayo nagkaroon ng upgrade-itis. Anong upgrade-itis nga pala? Well, yan yung sakit na nade-develop natin mga mountain bikers. Pero hindi lang naman sa mountain bikers, pati sa mga kotse, sa mga motor. Yan, yung parang pag binili nyo, upgrade nyo kaagad. Upgrade kayo ng upgrade. Kaya nga upgrade-itis. Upgrade. From the root word upgrade. So tawag natin sakit na yan, upgrade-itis. Bili ka ng bili ng upgrades para sa bisikleta mo. Gusto mo yung yung cassette nyo, yung tunog mayaman. Alala yung tunog mayaman. Dati ayaw ko nun. Kasi nakasanayan ko, BMX ako dati. Nung bata-bata pa ako, BMX ako dati. Yung mga sprocket pa yun, hindi pa cassette eh. Mga sprocket namin nun. Palagpasin muna natin si sir at maingay motor niya. Mas gusto ko tahimik yung sprocket ko, ayoko nang maingay. Pero nagets ko na rin sa mountain bike. Nagets ko rin kung bakit maingay yung mga cassette ng mga mountain bikes. Di ba alam niyo yung parang yung sabi nga tunog mayaman, tapos yung pag nag free wheel maingay yung tunog. Di ba? So ang purpose talaga nun is para maging aware yung bisikleta sa harapan nyo, yung biker sa harapan nyo, na may parating na bike. Kasi sa trails yun eh. Like sa trails, hindi namang uso sa trails yung may bell sa manibela. Hindi uso yun. Sa trails, yung mga mountain bikers, naririnig nila na may bisikleta sa likod nila pag may ingay yung free wheel ng cassette. May parang cricket yung tunog. Ayun. So nag-upgrade din ako nun. Biktima rin ako ng upgrade-itis nun. Upgrade ako ng cassette, upgrade ako ng seat post, manibela. Bumili nga ako isang bike, buong bike dati, Bike Plus. Doon ako bumili. Buong bike drinks, yung tatak. Yung panahon na yun, sa presyo niya, akala ko mataas na quality na. Yung pala, pang entry level pa lang pala. So ayun, upgrade, todo upgrade ginawa ko doon. To the point na ang natira na lang original doon sa trinks ko yung brake levers ko, tsaka yung rotor disc, tsaka yung preno. Yun lang. Upgrade ko lahat, rim, yung frame, seat post, upuan, manibela, headset, head post, lahat in-upgrade ko. Parang kulang na dalawa na yung bike ko kagad dun eh, kung sahali eh. Pati yung crank pa pala ngayon eh, ano siya, 3x I think it was 3x8 or 3x9. Nakalimutan ko yung gear ratio ng stock na trinks ko dati. So pinalitan ko siya ng 1x11. Kala mo trailers eh, no? Kasi gusto ko mag-aang yung bike, pati yung fork. Kasi ano yun eh, spring shocks lang yung sa trinks ko. So upgrade ko siya ng rock shocks na air fork. Ayun, ang saya ganggang ng bike ko. Ang laki ng bigat ng yung mga stock bikes na yan, ang nagpapabigat yan usually yung fork. Pansinin nyo, pag napalit kayo ng fork, ang laki ng ginagang ng bike nyo. So nasa may kawayan na po tayo mga sirs. Ayun, ang bango dito, amoy sabon. Shoutout po sa mga taga May Kawayan Bulacan. Ba't nga ba ako sa Bulacan? Papasok ako ng work sa MOA. Isa pong daanan to papuntang MOA. Minsan kailangan lumayo ka para mapuntahan yung destinasyon mo. Minsan pa akong dinadaanan sa Caloocan Monumento. Minsan daan ako doon, pakita ko sa inyo. Pero ito yung pinaka longest route sa lahat ng aking mga routes na dinadaanan.
Siguro maabot ako sa pupuntahan ko sa MOA. Tapos palayuin muna natin si sir, maingay motor niya. Ayun, siguro ito yung pinakamalayong dinadaanan ko. Kasi maabot ako ng 39 kilometers nito para makarating sa MOA. Ang pinakamaiksi, yung pag dumadaan ako doon sa may monumento, yun mga 32 kilometers lang yun, 33. So ang gusto ko dito naman sa daanan sa may Kawayan, maraming patag dito. Kaso maingay yung motor na nasa likod ko. Palampasin ko muna siya. Ayun na naman si Kuya, maingay yung motor. Oops, bata, patawirin natin. MacArthur Highway. Shoutout po mga sir sa mataga MacArthur Highway. Ito si sir, tawirin ko si sir. Sir ba yan o ma'am? Ang ganda talaga nung kalsada rito. Hindi tulad to sa ibang dinadaanan ko, di ba lagi nanginginig boses ko. Kala nyo kinakabahan ako, no? Hindi, grabe. Natural talaga. Pag malubak ang kalsada, nanginginig-ginig ang boses. Saya-saya talaga pag maganda yung kalsada. Diba? Alam mo, hindi masisira yung shocks ng kotse mo or yung motor mo. Riko, lubak. Riko. Kapag malubak ang kalsada talaga, syempre iilag, mabagal yung sasakyan. Riko, yan, lubak. Riko. Ayun na naman, daming lubak dito ha. Kanina, patag. Ngayon, puro lubak na. Minsan, daan ako dun sa isang part ng Caloocan na puro lubak talaga. As in, kala mo nasa buwan ka. Para makita ko rin sa inyo. Itong bike lane na to, hindi ko rin alam kung mahuhuli pa rin tayo dyan eh. Kaya iwas na lang tayo dyan. Yung iba kasi dinadaanan na eh. So I'm not sure kung ganoon pa rin ang batas. Ganoon pa rin ba yung batas sales? Pag dumaan ka sa bike lane, mahuhuli ka, may violation ka. Valenzuela. Okay, shoutout po sa mga taga Valenzuela. Kumusta mga sirs? Naku, parang maambon na. Pinararamdaman akong patak. So nandito na naman tayo sa Malinta. Shoutout po sa mga taga Malinta. Mga sirs. Bakit nga ba ang hilig ko magsabi ng mga sirs? Sensya na. Diba? Sa mga vloggers, meron sila mga unli guys. So kasi ganito yun guys. Ganito pa guys. O ganito ang gagawin natin guys. Kasi ganyan guys. Diba may mga ganon. Sa akin naman unli sirs ko. Sir. Na-develop namin tong habit na to dahil sa trabaho eh. Sa trabaho namin, pag may pumapasok na isa, yes sir, good morning sir, pabatiin mo, ganun diba? E pag marami, so hindi sila magkakakalala, hindi sila magkakasama. Good morning sir, pabatiin mo sila maraming kaya. Kaya naging habit ko na rin yung mga sirs. Okay, sa Malabon na po tayo mga sirs. Shoutout po sa mga taga Malabon. Ayun, dito may shortcut dito. Kung sakali nagmamadali kayo, dito kayo, kanan kayo rito. Kanan, tapos kaliwa. Diyan, kaliwa ulit. E di nandun ka na ulit sa main road. Nakalagpas ka na doon sa stoplight. Grabe yung tagal ng stoplight na yan. More than 1 minute. So, naku mo, ang uulan na. Uy, uulan. So siya mga sirs, hanggang dito na lang muna. Magkakamote lang ako. Magkakapote lang ako. Hanggang sa muli po. Sana po nandyan pa rin kayo sa susunod na episode ko. Hanggang sa muli. Paalam.